Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo at isang maligayang bagong taon. Kami po ay naririto upang muling magdulot sa inyo ng maghatid ng isang programa na inyong papakinabangan. Kaya kayo po mga nakikinig saan mang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo, maraming aga sa inyo namang nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Comunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Maging sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao. At yung mga nakikinig naman dito sa Metro Manila, walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belica. Happy New Year sa inyo. Attorney, Happy New Year sa atin lahat. Yes. At tayo'y pinagpala ngayon dahil ang programa ng Tabas ng Batas ay kasama niyo pa rin po dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV at miyembro po tayo ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At tayo napakikinggan rin at napapanood sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV naman po sa pakikipagtulungan ng GCTV. At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na si FCD Ferrer, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at maging ng ating RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, at maging yung mga kasama natin diyan sa Bukawi Transmitter site. At sa puntong ito, Attorney, ay pasalamatan din natin ang ating mga kaagapay na patuloy nating nagiging partner sa Ministeryo ng FEBC. Dahil sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay mahigit 7 dekada na pong naibabahagi ang tama at mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo po natin ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ang website na donatenow.febc.ph. Ito po ay one word lang, no? donatenow.febc.ph para naman po sa iba pang mga detalye. Okay, so ngayon bago tayo magtungo, kami po ni Attorney Chona sa ating mga discussion, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito ay hango sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Ang sabi rito, ito ang sabi niya, libing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento at lalo na kung may katanungan, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo sa ating unang segment na punto por punto. Tabas ng Batas!
A blessed 2023 kaagapay! Sa kalakasang nagmumula sa Panginoon, isang taon ang muling dumaan. Bawat araw, naranasan natin ang kanyang gabay, madali man o mahirap ang ating naging lakarin. Kaagapay, lubos rin ang aming pasasalamat sa iyong pinansyal na suporta, pakikinig at lalo't higit sa iyong pananalangin para sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV. Isa ka sa bigay na inspirasyon para mapagbuti ang aming ministeryo sa radyo. Ngayong 2023, sa grasya ng Diyos, asahan mo magpapatuloy ang agapay ng sambayanan sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asang nagmumula lamang sa Panginoong Hesukristo na siyang ating matibay na sandigan. Patuloy tayong maging matatag sa pananalangin, matatag sa pasasalamat at matatag sa pananalig. Maingat naming ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa Diyos na buhay. Katuwang ang lahat ng bumubuo sa 702 DZAS FEBC Radio TV dito sa Pasig City at sa Bukawe Transmitter Site. Ako po si Aloha Cero, nananalangin ng isang mapayapang bagong taon 2023 sa iyo, kaagapay. Sa Diyos ituon ang iyong paningin, magpuri at manalangin. Mga pangako niya ay iyong sariwain. Kapayapaan ni Kristo'y iyong tanggapin. Pag-ibig niya'y iyong damhin. 702 DZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa Tabas ng Batas. Ako po muli si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ngayong unang programa natin para sa taong 2023 ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Hindi lamang batas, kundi merong historical account na hindi natin, I'm sure marami sa atin hindi nakakaalam nito. So wag na natin ibitin, Atty. Jeremiah. Go ahead, ano pag-uusapan natin sa punto per punto segment? Nako, Attorney, tingnan natin. Kung matapos natin lahat dito sa ating segment, baka kailangan natin gawin 2 parts. Pero, ako'y magbabahagi ngayon ng isang artikulo na aking ginawa some years ago on federalism, roots, reformation, and Rizal. So, ibig sabihin yung federalismo. Kasi naririnig natin yung konsepto lagi ng federalismo. Inisip natin, it's a political concept di ba? Na ano ba to? Lalo na nung nakarang administrasyon, talagang may pagsusulong na matindi talaga, no? And yung even the current president natin ngayon, si President Marcos, ang kanyang partido ay partidong federal. So, nandiyan pa rin yung talks na yan. And ang isang bagay na hindi natin nalalaman ng marami na ang federalism, ang word na federalism or ang konsepto na to ay nagsimula na isang religious concept. No? The word federal actually has its origin noong 17th century na nanggaling ito sa words na fodus o foder, na ang ibig sabihin na to ay covenant. Kinakailangan maintindihan natin na ang salitang federal at ang concept ng federal system ay ginagamit na ng mga Kristiyano na reformers, including yung mga Puritans na nagsimula ng, sabi nga lang, Estados Unidos, na alam natin sila unang nag-introduce na to sa ating current na political systems na ginagamit na nito ng mga simbahan mahigit na isang century before nagkaroon ng pagsisimula ng unang federal country. So ginagamit na ng mga simbahan. Actually, there are also different covenantal theologies, attorney, that was called as federal theology,
na Mhm. ginagamit ng mga Kristiyano noong early 1700. At bago pa pinanganak ang mga forefather ng US Constitution, Mhm. noong 1689, ginagamit na ito nung tinatawag na London Baptist Confession at ito yung tinatawag nila na Covenant or Federal Theology, Westminster Federalism. So, makita natin na ano to, they are meaning this in a religious, no, Mhm. in a Christian context. On the other hand naman, ang concept naman ng covenantal communities or federal communities ay in-implement naman ito ng Puritans sa current situation. Ito Mhm. nga yung mga Puritans, sila yung mga lumikas at lumisan sa Great Britain Mhm. dahil naghahanap sila ng lugar at lupa no kung saan sila ay makakapagsimula ng bagong community nang malaya silang makakapag-express ng kanilang pananampalataya. Mhm. So, nung sila ay lumikas at doon nga, no, bumagsak sila doon sa New Plymouth, diyan sa Massachusetts, Mhm. ay sabi, ay walang hari dito, wala ring pope dito, wala ring head ng Anglican, magsimula tayo ng ating congregations dito. At yun ang tinatawag na congregationalism naman nung una, na kung saan wala silang central government na tinatawag. Pero sila lang, Self-governance, ano? self-governance Oo. sila. At Oo. sila ay pinamumunuan ng kanilang covenant sa isa't isa at covenant nila sa Aha. Panginoon. So that's what they call yung congregationalism. So ang isa sa mga early supporters ng movement na to Mhm. ay eventually tinawag din sila ng mga congregationalists. In fact, si John Adams, who is the second president of the United States, is Mhm. an example of a devout congregationalist that holds fast to what they call a federal theology or covenantal theology. Mm. So, makita mo na ngayon pag pinag-usapan natin yan, parang iniisip natin, no, ano yan, political concept. Hindi pala, no, meron pala yung Christian and biblical roots na Yes. pinagsimulan, ano? Simulan. Kung kaya, dun sa history na makikita natin sa modern history, ang paggamit ng federalism Mhm. naman ay sinimulang gamitin sa politika nung sinimulan ang United States of America. Nung sila ay bumukod na, no, Mhm. nag-declare ng independence, nagkaroon ng giyera, at dun sa kanilang Convention for the Revision ng kanilang Federal System of Government or yung tinatawag na Philadelphia Convention, inaprubahan noong Mhm. September 17, 1787 ay ito yung tinatawag na yung iba't ibang 13 colonies Mhm. na bumaklas doon sa kaharian ng Great Britain ay sabi nila, let's form a covenantal pact with each other. We worship God and we are covenanted with our own state. So parang Attorney Chona, doon sa mga lumalabas na mga historical documents, makikita mo talaga ang faith ng mga forefathers na yon Mhm. ng Mhm. Estados Unidos because they wanted sort of recreating yung 12 tribes of Israel na they are the covenant people. Kasi nga, Oo. during Oo. that time, wala na yung tinatawag na, wala pa yung Israel sa country ulit. No? They are still Yes. dispersed at that Oo. time. Kasi, Yes. so sinabi na ito, tayo ang magiging covenantal people. In fact, yung federal system was already being used by the colonies even before they declared their independence through the Mhm. local township system. Township system which So may primarily autonomy created, din, ano? Oo. Oo. primarily created by several Christian congregations that saw the need for a civil organization within the communities of the New World. At itong mga township na to ay naka-surround ang kanilang existence sa kanilang simbahan at Sa faith. congregations. Oo. Sa Oo. faith nila. Mm-mm. So, Mm-mm. yan ang pinatunayan mismo dun sa article mismo ni Lorenzo Petresillo at Emilio Smilde. Ang sabi, The Origins of Modern Federalism, the Covenant in American History. Ang sabi niya, that the Puritan
covenantalism or federalism preceded both the arrival of the colonists in the New World in the 18th century Enlightenment. It provided the New England or the New World with the religious motivations of the particular political order that had been established there and influenced the new generations, preparing them culturally and we could almost say instinctively for the federalism of 1787. So, naka-imbibe na sa kanila yung covenantal relationships. Sabi na, ako, may pananagutan ako sa Diyos. Yes. Si Lord ang At sa kapwa. nagbigay sa akin. At sa aking kapwa, kailangan maging produktibo ako and, maging blessing tayo sa ating community. So, doon nagsimula, no? So, yun, at itong mga grupo na ito, attorney, sila rin yung tinatawag na mga Puritans na nagsimula pa doon sa Great Britain. So, makikita natin, attorney, na eventually itong ganitong klaseng mga kaisipan ay ito rin ang nag-impluwensya yung Reformation movement na nag-start noong 1500s-1600s, umabot sa Europa, nabuksan ang gospel sa Germany, nabuksan ang gospel sa France, nabuksan sa iba't ibang mga lugar katulad ng Switzerland and everything. And maalala natin ang ating mga bayani at ang ating mga tinatawag ng mga ilustrado noon. Oo, ang mga thinkers, no? Thinkers, no? Sa England din sila sa Europa sila nag-aral. Kaya ang isa sa mga na-impluwensya dito ay ang ating mismong national hero. Pero bibitinin ko ng konti, attorney, dahil masyadong siksik ang ating pag-uusapan ng pag-aaralan. Yes. Pero suffice to say na ngayon gusto nating muling ibahagi sa ating mga kaagapay na alam niyo po, ang ganda lang isipin na yung mga current na mga batas at current na mga principles na naririnig natin sa politika, sa batas, ay meron palang historical and roots on Christianity and the Word of God. And I hope as we continue to discuss these concepts sa ating usaping, sa community, it's very exciting for us to sabihin natin sa mga tao, sandali, may contribution kami dyan. Yes. Alam niyo ba? Definitely. Ang mga nagsimula niyan, meron talagang relationship sa Lord at matindi ang kanilang devotion sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang salita at hindi mag-work ang kahit anong system of government kung walang pagbabago ng puso na nanggagaling sa ating relasyon sa ating Panginoon. And that is basically the very essence and in the heart of a federal system. A system that is self-government under God. Ang maganda dyan yung what strikes me, no, yung about covenant. Ganyan kasi ang pakikipag-relate sa atin ng Panginoon eh. Covenantal din ang kanyang approach sa atin, ano, na gano'n naman eh, mula pa lamang sa pagpapasimula ng pagtawag niya, no, sa bansang, noon hindi pa bansa eh, no, pero sa kanyang bayang Israel, gano'n eh. The Lord wanted to have that covenantal relationship with them. At maging sa atin din hanggang ngayon, hindi ba? So, napakaganda kasi aside from that, yung bang ita-tie up lang natin doon sa two greatest commandments, di ba? Love God, di ba, above all things, and then, di ba, and with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and love your neighbor as yourself. Basically, yun yung offshoot din yan, di ba? It goes back to the source of having that covenantal relationship with the Lord. So, kumbaga, meron kang ganyan relasyon sa Panginoon and how it will be translated naman sa society and sa pakikipagkapwa-tao mo, etc. Yung pa rin, Kaya, ang ganda lang ng pinunto mo sa amin ngayong umaga na, di ba, ang lahat ng meron tayo ngayon, even the laws, we will be very excited to note na meron talagang pinag-ugatan yan at yan ang salita ng Panginoon, yung prinsipyo ng Panginoon, maging ito nga yung governance, system of government,
Wow, talagang yung imprint ni Lord in every aspect of our lives, nandyan eh. Kaya nga sabi, Nandyan. hindi mo mamimiss, hindi mo mamimiss. You just have to open your eyes, di ba? At That's right. thank you for discussing this. Kasi wala pa lamang, ano, pero malamang malaman na. Kasi, di ba, it gives us another perspective and focus na, yes, Mhm. Lord, from the beginning of time, eto 17th century lang, 15th Yes. century pinag-uusapan natin. But even before everything That's right. started, Before he di ba, started, actually, the Lord ah, is already there. si Lord, Oo. 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 Actually, attorney, tama ka dyan kasi talagang si ang Diyos talaga ay nag-establish ng kanyang covenant mismo kay Adam pa lang and Eve, no? So Yes. our God really is a Yes. covenantal God. And when He does a covenant with us, there is a principle of succession or continuity. Ibig sabihin, it goes down to the generations. Mm-mm. And as we hear and remember itong mga usapin ng federalismo at iba pa, no? Marami pa yung separation of church and Yes. state at Yes. lahat yan, republicanism, meron palang mga biblical and Christian roots yung mga concepts na yan. And that is really, makikita mo ang lalim Mm. talaga ng impact ng salita ng Diyos at pananampalataya sa ating lipunan at sa ating batas. Kaya nga, hindi mo talaga pwedeng i-separate Yes. ang Lord at ang Diyos at ang ating pananampalataya sa ating mga gawi, sa ating society at sa ating batas. Amen. Okay. So, mamaya naman, attorney, sa ating pagbabalik ay abangan ninyo mga kaagapay ang Akala at Panukala segment na pangungunahan ng ating pinakamamahal na Attorney Chona. Kaya tutok lamang po kayo. Babalik po tayo mga kaagapay dito po sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Okay, so tayo po ay nagbabalik na muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ngayon, nandito na tayo sa ikalawang segment ng ating programa, ang Akala at Panukala. At bigyang daan natin ang isang panukalang batas na alam kong very interested ka dito, attorney, dahil ito ay may kinalaman din sa pagpapatupad ng Ease of Doing Business Act. Ayan. So, ito po ay ang Senate Bill 1278. Ito po an act establishing business permit and licensing office in every city or municipality in the country. Napapanahon to. Kasi pag January, di ba? Dito yung mga panahon na tayo ay nagbabayad ng ating mga business permit. Nagre-renew ka, in fact, dahil this is a yearly undertaking. So, sa explanatory note ng ating mamabata, sabi niya, RA 11032, otherwise known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 was approved on May 28, 2018. The law amended RA 9485, otherwise known as the Anti-Red Tape Act of 2007. Now, RA 11032 was enacted to provide, eto talaga you know this by heart, di ba, attorney? Enacted to provide improved and better government services and transactions, as well as to expedite business and non-business transactions in government. As for the local government units, it is imperative that all municipalities and cities must have their respective business permits and licensing office, which is the frontline service for all businesses-related transactions. This office is essential as per Sections 10 and 11 of RA 11032. So, nung una nating tinignan yung explanatory note, talagang makikita mo yung importance naman dahil sa, imagine naman kung ating mga kababayan ay lahat magtutungo dito, let's say sa Metro Manila, just to have their business permits approved. Let's say lang ganun ang scenario, no? Imagine mo naman kung gaano magiging clog, yung ating mga tanggapan na yan. Samantala at maaabala ng husto yung ating mga
kababayan, ano? Kung meron na sa bawat siyudad at bawat munisipalidad, kung nasa saan sila at naroon ang kanilang mga businesses, di ba malaking ginhawa yon na hindi na sila tutungo pa dito para lamang i-process yung kanilang mga business permits. So this measure intends to institutionalize the creation of a business permit and licensing office in every local government unit in the entire country. Kasi yun ang mabuti kapag ka merong isang ganitong polisiya, no, o isang magiging batas, ano, na siyempre susunod. Lahat ng LGUs, susunod sila dito. Hindi katulad nung kung walang ganitong, yun ang ibig sabihin ng pag-i-institutionalize, na magkakaroon ng batas, susundin ng lahat. Ngayon, magbago man ang administrasyon, mananatili yan. Yun po yung pag-i-institutionalize ng isang polisiya through law. So it is the intent of this bill to further provide better, ito alam kong, ito to, isa to sa mandato mo bilang ARTA Director General, hindi ba, Attorney? Better, faster, and efficient services to all Filipinos. In this way, the application for new and renewal of business permits as well as investment programs of the business sector with the local government units will be more systematic and proficient. In fact, hindi ba, nitong nakaraan lamang na taon, bago natapos ang taon, pumunta si Presidente sa Belgium, di ba? At mayroon pa siyang mga ibang trips abroad. Isang layunin din na manghikaya tayo ng mga investors. At kung sila ay magtatayo dito nga naman ng business sa iba't ibang bahagi ng bansa, dapat naman mag-provide tayo sa kanila ng faster, inuna ko talaga yung faster, better and efficient service sa pag-process ng mga permits na ito. Kasi, di ba di-discourage naman yung mga investors kung slow pa rin, di ba, dadaan sila sa bureaucratic red tape na, di ba, although ang ganda ng prospects dito sa ating bansa ngayon economically, pero kung ganyan ang sistema, no, siguro mati-discourage talaga ang investors kaya napapanahon itong panukalang batas. As every local government unit achieves its full economic growth, they shall be financially ready to implement programs that are necessary for the people they serve. Furthermore, decent employment opportunities, both the private sector, will be created by fostering a better business-friendly locality. Tama rin yan, ano? Yeah. In the end, the national government wins. As in this way, it empowers local government units to become better service providers to its constituents. Yeah. At part ng constituency na yon ay itong possible foreign investors natin. Kaya napakalaking tulong. So, eto na. Ano ang thoughts mo? Being, not only our very efficient lawyer dito sa ating programang Tapos, pero as a former Director General ng ARTA, anong masasabi mo? Nako, very timely yung topic natin ngayon, Attorney. And thank you kasi ngayon ay panahon ng renewal ng business permits, and talagang maraming mga bagay na pwedeng ma-improve talaga sa pamamagitan ng batas. At isa nga ito sa bagay na ina-advocate ko even when I was still with the Anti-Red Tape Authority, na ang creation by law yung ng tinatawag na BPLO, Business Permits Licensing Office. Kasi meron baka yung iba nakikinig sa atin, sandali nga, Attorney Chona, Attorney May, meron naman yatang meron nga kami dito sa LGU namin. Pero alam mo, Attorney, ang isa sa mga nangyayaring problema kasi, dahil sa ang mga offices sa local government units were created and directly instructed by the Local Government Code of the Philippines noong 1991. So yung Treasurer's Office, yung tawag dito, yung building permits, kasama din yung building official, tapos kasama rin dyan syempre yung city assessors. So ito yung mga opisina, kadalasan na iyo din na yung dinadanan, katulad din ng city planning office,
yan ang mga nag-i-issue ng zoning clearance, yan ang Oo. nag-i-issue ng kung ano-anong mga permits and clearance na kailangan mo para ikaw ay magkaroon ng business permit. Ang problema, hindi naman nag-provide ang local government Mm. code ng creation ng business permit and licensing Oh. office. So, ang nangyayari ngayon, gumagawa lang through an ordinance o minsan budget ordinance pa ay ipinapasok lang yan. So, ang problema ngayon ng mga head ngayon ng business permitting licensing office, para silang nakikiusap doon sa mga ibang mga kasamahan nilang opisina kasi sasabihin lang sa kanila, bakit ba kami kinukulit? Ordinansa lang kayo, gawa-gawa lang naman kayo dito. Minsan, executive order lang ni Mayor ang nakagawa sa inyo. So, dahil nga ngayon ang focus na talaga ng ating gobyerno ay mas pabilisin at everybody should fall in line in making things more efficient. This will now give the business processing licensing office heads more teeth and even more legal basis na tawagin ang lahat ng kasama nila na, oops, sobra na yung hinihingi mo, hindi na kailangan yan, i-streamline natin, i-automate natin. And in fact, lahat ng government agencies ngayon, LGUs, attorney, required na sila na i-automate din. Kung wala kang BPLO na gawa ng batas, so sabihin lang ng ibang kasama, hindi namin kayang mag-automate kasama mo. So, this is actually very important, very timely. And I hope, I hope talaga na maging batas to. Maging batas ito. Kasi ano nga siya, nung una ko siyang makita, sabi ko, wala pa pala. Of course, alam natin, baka, given na yon yung mga remote areas, pero sa naikwento mo sa atin ngayon, from experience, marami-rami pa rin pala talaga na even dito lamang sa labas ng Metro Manila marahil o maging baka may mga lugar pa dito sa atin sa Greater Manila na ganito, na nakasalalay ang kanilang parang technically yung existence nila, to operate, doon sa magiging priority ng bawat LGU kasi nga kung nakadepende yung budget ng tanggapan na ganito sa kanilang discretion, baka yung iba wala, di ba? So, mahina. Mahina, oo. So, kaso kailangan mo to year in and year out to serve yung ating mga, hindi ba napag-usapan na natin before then na parang ang ating business sector is comprised of the micro, small, medium enterprises. 99%. More than 99%. Imagine, di ba? So, kailangan din natin silang asistahan kasi malaking driving force sila sa economic growth. Hindi lang naman yung malalaki kaagad na investment from outside. Of course, malaking tulong talaga yun. But, di ba, if we will support itong mga MSMEs natin, diba, malaking bagay yan. Dito pa lamang, At saka, syempre pa nagbabayad ng permit, meron din income ang government dyan. Kaya, dapat talaga natin silang bigyan naman din ng pansin. At dito, sa pag-establish daw ng BPLOs, merong naka-enumerate lang dito na powers, duties, and functions. So, isa doon, of course, process all business permits and licenses, as well, dami to, occupational permits, assessment of business taxes, charges of various, di ba, mga ang dami kasi charge. So, pwede rin bang tingnan yan na magalimitahan na natin napakarami requirements. Oo. Ginagawa na nila ngayon yan, attorney, So, streamlining naman talaga ang kailangan. Oo. So, meron tayong tinatawag din kasi na National Association of Business Permitting Licensing Officials, or NABLO. Very, very active yung mga yan. So, I'm sure sila din ay masayang-masaya dahil in fact, sa aking experience, attorney, sila ang pinaka-active when it comes to, streamlining yung services. Itong NABLO na ito. Naku, welcome news talaga yan. Kaya may pag-asa mga kababayan dito sa mga hakbang na ginagawa ng mga organisasyon na ito. Private sector yan, sir? Yung binanggit mo? Yes po. It's kaya nagandang partnership, private sector, and then ito,
meron tayong mga mababatas who are looking into this. Yeah. Ang ganda ng synergy that is being created when public and private sector works together, di ba? That's right. So, i-monitor, i-enforce applicable tax ordinances and other pertinent laws and ordinances, formulate policies as proactive measure to draw local and foreign investments, initiate, review, and recommend to the mayor revenue-generating measures to increase local revenues. And this is one way of increasing. I mean, di ba maraming mahihikayat na i-register ang kanilang mga businesses at kumuha ng permits kung hindi na natin sila papahirapan sa requirements. Enforce all LGU's tax ordinances and member din magiging local finance committee, a local investment board such as or such other bodies as the mayor will identify and will perform such other functions as may be provided for by law. So iba rito more on administrative na. This is just a short bill. Pero I think Very important. This will be put in place. So hindi talaga sa haba o ikli ng panukalang batas Pero kung isang panukalang batas will directly, di ba, address a pressing issue, lalo na economic issue, no? I mean, it translates to economic, di ba? Kasi economic issue or concern dahil nga business to So, malaking bagay, lalo na moving forward from the pandemic, hindi ba? So, yan po ang Senate Bill 1278 or yung tinatawag na Business Permit and Licensing Office Act of 2022. Ayan. So, talagang napakaganda ng ating diskusyon sa paunang programa pa lamang ng taon para sa Tabas sa Batas, pero hindi pa natatapos diyan. Tayo po ay magbabalik para sa atin ng mga blockbuster segment ang Payo de Asunto, kaya tutok lang po kayo. Magbabalik kaagad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at tayo ay dadako na sa ating segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na sagutin ang inyong pong mga katanungan. Ayan, so eto na, ang isang katanungan. Sabi niya, meron kaming business. Sa umpisa, single proprietorship. Meron po kaming mag-asawang kapartner. Dahil may mga naipundar na mga assets, yung partner niya ay dahil sa pangungulit na rin sa asawa niya, nag-resign at naging full-time dito sa business nilang ito. Sinabi ko po na i-incorporate na ang business at ginawa naman nila. Kaya lang, ang account ng business, personal pa rin hawak ng partner at ng misis niya. Walang malinaw na usapan kung anong talaga ang karapatan namin dito bilang parang single proprietorship pa rin ang nagaganap. Ang mister ko po pagdating sa pera, hindi nagtatanong. Ang akin lang, wala na po kami ibang source of income kundi yung gusto ko lang malinaw ang usapan, buksan ng libro, magkaroon ng pag-uusap, paano ba dumadaloy ang gastusin sa company. Kasi po laging sinasabi ng partner, wala na raw pera ang company. Ganong may mga project naman. So ang tanong ko po, may karapatan ba akong magpatawag ng board meeting? Kasi kahit kailan, hindi naganap ito sa company. Ganong ako naman ay kasali sa company profile bilang secretary na hindi naman din po ipinapaganap sa akin. Kaya parang hindi at naglalakad na raw po ng kinuha na rin ng mister niya yung ibang mga gagawin at sinabi pala ng mister niya na yung partner na lang ang gagawa ng iba pang mga gawain kaya hinayaan ko na lang. Ngayon po hindi na maganda ang sitwasyon. Kontrolado ng partner at asawa niya ang pera ng kumpanya. Hindi ko po nakita kahit kailan ang bank account. Ang tanong ko, may rights ba akong magtanong? Ano nangyayari sa company? Maghanap ng pera, etc. Dahil may utang yata po ang kumpanya. Sa akin lang, gusto ko malinaw ang sitwasyon at harapang mag-usap-usap. Tama ba ang gagawin ko at ano ang legal na paraan na maayos makipag-usap sa partner na hindi sila ma-offend? Okay, ayan. Attorney, parang I think this is common sa ating mga magkakaibigang pumapasok sa negosyo. Yung tiwalaan na lang ba na, sige, simulan natin yan. Okay lang kung ano gusto mo. Sige, bahala ka na.
hindi mo akalain nalalaki pala. Oo. No, kapag lumaki na, and then sandali, bakit hindi mo pinapakita sa amin? Hindi natin sa iyo Oo. tiwalaan. At ang problema, nagkakaroon ng obligasyon. Syempre kasama ko sa obligasyon. Kasi, di ba, more than the income din na dapat natatanggap nila, pero yung obligasyon mo sa third parties, di ba? Yes, yes. Kaya nga, napakahalaga, bagamat in hindsight na itong pinag-uusapan natin sa sitwasyon nyo, talagang dapat umpisa pa lang ay kwentas klaras na. Oo. No? Kumbaga, Oo. kahit sabihin natin na ang simula ninyo ay maganda. In fact, sabi nga, wala naman nagsisimula na relasyon na iniisip nila na sila'y maghihiwalay. Yes. May it be business, may it be in marriage, or you know, it's always, you know, you start in a very optimistic relationship. However, yes. habang lumalaon at lumalabas ang mga ibang mga detalye, ay doon nagkakaroon ng hindi kalinawan. At ang solusyon lang talaga dito, attorney, buksan at pag-usapan at this point. And Yes. hindi pwede na sabihin na baka ma-offend, baka magalit. Oo. Kaya ako tumatagal ang problema at lumalala dahil hindi ho natin pinag-uusapan, no? So, ako, attorney, ang isa sa mga suggestion ko sa kanila dito ay they put it in writing. Oo. No? Para official. Official at sabihin Oo. nila kung ano yung mga katanungan nila, no? At may karapatan sila bilang partner. Yes, Oo, bilang oo. partner. At bagamat di natin alam, attorney, ano ba itong incorporation na ito? Ito ba ay partnership? Ito ba ay corporation? Oo. Kayo ba ay kasama dun sa korporasyon? Baka naman hindi kayo sinama, no? O doon nasabi niya na parang sa papel lumalabas parang secretary pa yata itong nagtatanong sa atin, ano? Kung ganun, humingi kayo ng meeting siguro. Formal corporate meeting para mapag-usapan lahat yan. In writing, ano? Para may pruweba na you ask officially for a meeting. At dapat lang. Accountability po mahalaga yan na magkaintindihan kayo kasi meron kayong investment din. Maaring hindi ganun kalaki yung naibigay ninyo o maaring wala. Pero meron kasi tayong tinatawag na industry partner Yes. Di ba? Na hindi ang iyong contribution do sa kumpanya hindi cash, pero 'di ba, yung pangalan mo naroroon, yung iyong inputs, yung insights mo, yung expertise mo, time mo, 'di ba? Maraming bagay yan. So ito, may isa pang katanungan, sabi niya, may binili pong lupa sila papa pero hindi nakapangalan sa mismo nagbenta. Okay, so yung nagbenta, hindi nakatitulo sa kanya yung lupang binebenta niya. Hiniram lang po yung mga ID para maibenta kila papa yung lupa, pero aware yung hiniraman. Na kaya kinuha yung ID nila ay para po ibenta yung lupa nila. Yun na nga po nangyari, nabili na nila papa, nagpirmahan deed of sale, at yung asawa ng may-ari, ando po yung ID at yung ID ng may-ari. At ang sabi pa, kila papa, bilisan ang paghuhulog sa pag-ibig para maka-loan din sila ng para sa bahay. After 30 years, natapos na yun sa pag-ibig. Nung pinuntahan nila yung may-ari ng ID, na yun din ang sa pagkakaintindi natin, siya ring may-ari talaga ng lupa. Kasi sa kanya nga nakapangalan yung bahay, nasa ibang bansa. Ngayon lang umuwi ng Pilipinas, kaya pinuntahan agad nila papa. Sabi ng may-ari, nasa kanya nga daw ang titulo, pero ayaw ibigay. Kailangan daw bayaran siya sa perwisyong ginawa sa kanya. Kung magkano daw po ang binigay ng papa ko doon sa nagbenta, kailangan ganun din sa ibabayad doon sa may-ari ng ID. Labas naman po doon sila papa dahil bumili lang naman po sila. Yung nagbenta at yung hinaraman niya ng ID may problema. Ngayon po, sabi nila mama, wala silang pambayad. Ano ang pwedeng gawin? Okay, warning muna tayo, no, attorney. Sa mga listeners natin, kung may nagbebenta po sa inyo ng lupa, pakisiguro nyo lang po yung titulo nung lupang ibinebenta sa inyo ay nakapangalan doon sa nagbebenta mismo sa inyo. Paano nyo po iyon nabe-verify? Hingi kayo ng copy ng titulo nila, pupunta kayo sa Register of Deeds doon sa lugar kung nasaan yung property,
At i-check po ninyo yung bang kopya na nandun sa Register of Deeds, pareho doon sa kopya noong nagbebenta sa inyo, pareho ba ang pangalan, pareho ba ang location ng property, pareho ba yung laki ng property na yun. Kailangan po ninyo i-compare. Hindi po maaari yung ganitong ID-ID lang. Oo, na kaya tuloy naging masalimuot, no, yung sitwasyon na parang tila alam naman noong talagang may-ari yung ng lupa, pero ngayon parang dinideny na niya na, 'di ba, na nagkabentahan sila o siya ay nagkaroon ng pakinabang doon sa paunang ibinayad dahil humihingi ulit ng bayad itong may-ari ng ID na siya rin may-ari ng lupa. Yeah. Kaya nga, tandaan nyo, tama yung sinabi ni Attorney Chona, no? Tingnan niyo mabuti, sino ba yung bumibili, sino yung nagbebenta sa inyo, sila ba ang nandun sa titulo ng lupa. At ang dapat kung nakapirma at dapat kung nagbibigay ng ID ay yung may-ari po. Yan po ang inyong dapat gawin na kasiguraduhan at yan ho ay para ma-avoid po natin. Pero attorney, siguro sa ngayon, sitwasyon nila, talagang balikan nila kung sino ba yung titled owner ng property. At yan talaga ang merong karapatan talaga sa batas na siya mag-execute niyan. At yung hiniraman ng ID, ay kung wala naman in writing kayong usapan na magbibigayan, ano ang basihan kung bakit po sila humihingi po at magkakaano. Dahil wala na ho yan sa inyong original na agreement that was in writing. At ang mangyayari niya, nahabulin nila yung nagbenta ng property na hindi naman pala kanya. Yung property na binibenta niya. Yeah. Kasi itong may-ari ng ID na siyang may-ari din ng lupa, sa ating pagkakaunawa dito sa kanya pinadalang katanungan, parang tila kung hindi siya pipirma sa isang deed of sale, na ina-acknowledge niya yung paunang naging usapan, at yung pera na baka nga hindi naman din sa kanila na ibigay, wala po tayong pruweba, na talagang kasi ID lang yun. Bagay, hindi rin naman binanggit sa atin doon sa deed of sale, sino ba ang nakalagay na nagbebenta nga pala, So, bigyan niyo pa ho kami ng impormasyon. Doon sa deed of sale niyo, sino ba ho ang nakalagay na nagbenta? Ito po bang may-ari ng ID na ito? Kasi para malaman natin sino ano ang katayuan ninyo, insofar as rights are concerned, dito sa naging transaction na ito. Pero again, please, kung makikipag-transact po kayo, doon sa talagang may-ari na yung pangalan niya nasa titulo ng property ibinebenta sa inyo. Okay, so balikan niyo po kami with an information with regard to the deed of sale na inyo pong pinirmahan. Sino ang pumirma as seller? Pwede bang kasuhan ng cyber libel ang journalist kung pinalabas nila ang pangalan at mukha ng biktima o suspect ng walang paalam? Ayan, attorney. Napaka-init yan. Well, technically, pag sinabi mo kasing cyber libel, ito yung defaming, through publication, ikaw ay naglalathala ng mga salita, naglalathala ng mga paratang against the honor, credibility, at dinidefame mo ang isang tao sa iyong mga pinaparatang sa kanila. And yan ang pinaka-nature ng cyber libel. At kapag cyber libel ay gumagamit ka with the use of internet. Social media, Social media, So kung ikaw ay merong false at faulty at defaming na mga statement na inilabas na hindi naman makatotohanan, ay cyber libel yan. Pero kung ito ay pagre-report ng isang news na public naman, it's of a public character na tinatawag, ay ito ay maaari, fair naman ang pagkaka-report, hindi naman dinadagdagan. Ito ay hindi masasabi natin na masasakop sa cyber libel. Kaso lang attorney, kapag ikaw ay naghahatid naman ng balita at ikaw yung sa media, siguraduhin mo na balanse ang iyong ang iyong reporting. You have to take both sides kasi there's always two sides, di ba, in every story.
Yeah, so Oo. meron na nga tayong tinatawag na right to reply kapag Mm, ikaw ay mm. sumulat patungkol sa isang tao at isang suspect na tinatawag. Ano po? Oo. And yung pagpo-post ng picture ng suspect sa media ay kung ikaw ay yung suspect, maari mo rin in instances, no, based on my experience, may mga instances na nakiusap at pinakiusap, attorney, nung suspect na wag Mm. ilabas ang kanilang mga muka, no? At ito naman ay minsan ginagalang naman ng media maliban na lamang na talagang gusto nilang itong ilabas. Kasi may presumption of innocence pa rin. That's right. Oo, kaya naman po mapapansin nyo, yung ibang news or media outfits, pag nagpalabas ano, sa kanilang mga programa, minsan binablur nga nila. No? Kasi nga, meron no kasing presumption of innocence until proven guilty. No? Ayan. Mangyayari, mababrand ka agad pag meron nakita ng mukha, mababrand na, no, na, ay, Yeah, ano, trial alam by mo, publicity. oo, ang ating presumption agad hindi innocence, guilt agad No, Guilt. hindi po Oo. ganoon ang batas. Presumption of innocence po muna tayo until proven guilty. That's Tama right. po bang hindi mag-refund ng deposit at advance ang mga may-ari ng bahay? Ngayon, kasi meron sa mga kontrata, no, sa contract of lease, may mga nakalagay diyan Merong nakalagay na hindi na ire-refund, meron namang silent, no, sa mga nakikita nating mga forms, ano. Pero tandaan po natin, yung po kasing deposit na yan, ay panagot yan. Alam mo, attorney, sa ganitong sitwasyon, we have to look into the contract of lease. Ano, dahil nga sa mga iba't ibang mga lease contracts na nakita natin, meron talagang iba na nakasaad doon na wala ng refund after ng term ng lease. Meron namang iba silent, no? O meron namang iba marahil ay pwedeng i-refund kung hindi nagamit. Kasi po, ang layunin po ng deposit na yan ay pansagot doon sa mga buwan na hindi kayo nakabayad ng renta. Yan po yung gagamitin. Yung namang mga advance na yan, deposit and advance na yan, yan naman po ay may kinalaman doon sa let's say baka meron kayong at the end of the contract, meron kayong mga naiwan ng mga bills, tubig, electricity. Yan naman ang pansagot po doon. Kasi unfair naman po na yung may-ari noong bahay ang magbayad niyan, kayo po ang gumamit. Kaya meron silang hinihingi na deposit in advance for those purposes. Kaya we have to look into the contract, kung ano po ang naging usapan ninyo riyan. Yeah. So, tama, attorney. So, sabihin ko lang din na bakit ho ba ayaw ibigay sa inyo? Meron ho bang sinabi na kayo po yung penalty? For example, hindi Oo, nyo tinapos. yes. Baka kasi, attorney, merong provision dyan na kailangan tapusin nila yung kanilang kontrata. O Oo. baka nag-pre-terminate sila. Ayun, that's another, So, nag-pre-terminate kayo na yes. hindi pa tapos yung 1 taon, 3 buwan pa lamang, 4 na buwan, 5 buwan pa lamang, at meron kayong pinirmahan dun sa agreement na kapag magpi-pre-terminate ay Forfeited. forfeited. Oo. Kasi nagiging penalty minsan yan kasi sa tinatawag na pre-termination ng kontrata. So tingnan niyo po yung kontrata. Tama po si attorney. Ito, importante to, no? I have a credit card then nanakaw ang wallet ko. Kaso late ko na po nalaman na nawala yung wallet. So apparently nandun yung credit card. Nag-notify po ang credit card sa CP, sa cellphone. Then upon checking, nawawala ang wallet. Tapos in only 1 minute and at 3 minutes interval, nakapag-transact siya ng malalaking amount sa mall. Naubos ang laman. Ang location ay other city na never ko pong napuntahan. Nang tumawag ako sa credit card company, too late na. Tagal sumagot ng customer service at naubos po ang laman. Ibig sabihin yung credit limit niya na exhaust. Totoo bang walang fraud protection ang mga credit card holder? Naku, yan. Naku, napapanahon yan. Oo, sige. Ngayon ang panahon ng mga, di ba, signs and wonders nga no? Di ba, parang, okay, swipe ng swipe nitong mga nakaraang buwan, ngayon, eto na ang moment of truth magbabayad. Pero ito, yun nga paano pag nawala yung credit card at nakatulad ng sitwasyon na ito, ano ang pwedeng gawin? Yeah, so una-una ninyong dapat gawin talaga is to call yung
credit card company. Yan po ang unang-una ninyo dapat ipaalam. At kung hindi naman sila po ay meron ng mga websites ngayon. So, you have to be able to report it immediately dahil that is the only way for them to be made liable in case na sa kabila ng iyo pong information sa kanila ay kanilang pinahintulutan pa rin po. Lalo na kung ito po ay isang bangko ang may hawak po ng inyong credit card, meron pong utmost diligence na sila po ay expected sa kanila. No? So, ang kinakailangan po riyan ay agaran niyo poong na ipaaabot doon ho mismo sa bangko o doon sa credit card company, whether by call or yung iba by email or by through their websites. Ano po? Dahil that's the only way na sila po ay maaari pong maging liable po sa kabila na pinaalam niyo po sa kanila. Alam mo, nakakalungkot yung ano na yan eh. Kasi yun na nga, tatawag ka sa customer service or ano, pero ang bilis ng mga ano eh. Ng mga mga manloloko na ito, nagagamit ka agad yung credit card at nauubos nga ano up to the maximum amount na nagagamit. Siguro this is something that our legislators should also look into, no? Kung hindi itong ating mga bangko, no? Kasi minsan kinakailangan mo meron kang panukalang batas bago natin makausap itong mga ano na to, no? Credit card companies na ito, no? Na compel them ano to do something about this situation. Kasi paano nga yun? Let's say, natagalan kang i-report dahil nga sa sistema rin nila. Ang tagal bago ma-accommodate yung mga calls and etc. Tapos in the meantime, nagamit na yung credit card mo, no? So, we suggest that this situation be addressed din, ano, kung ng mga bangko. At the same time, dapat may hotline na talagang isang tawag lang, isang email lang. 'Di ba? Meron silang mechanism by which they can stop. Ano. Kasi nga, attorney, 'di ba, ito rin hirap. Siyempre, insofar as the credit card company is concerned, siyempre, sales yun eh, income yun eh for them. Pero please, tulungan din naman po natin yung mga kababayan natin na nabibiktima. No, na sana mayroong mechanism na para nakikita nila na hindi ganito gumastos tong ano na to bakit parang 'di ba? Yun eh, yung ma-monitor, 'di ba? Yung ganung sistema sana na merong unusual, 'di ba, na amount na being purchased by this particular client nila. Di sana, 'di ba? Merong ano na hindi agad ina-approve. Parang ganun ba? No? Magkaroon ng added security feature, no? Oo. Ang ating mga credit cards, no? So, at kailangan na rin talaga na yan. At bagamat yung iba sabihin ako, lalo kami mahirapan gumamit ng aming mga cards. Para na rin po sa ating protection yan. Tingnan natin yan, attorney. Magandang ano yan. Magandang issue yan na ating pagbigay alam sa ating legislator. So, yan na lang ang ating oras para sa Payo de Asuntos segment. Pero kung hindi niyo po napakinggan ng buo ang ating mga naging kasagutan, maaari niyo naman balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang inyong mga questions, abangan po ninyo sa mga susunod na Sabado. At sa oras pong ito, tayo na po ay dadako sa ating pong oras ng pananalangin. Dakilang Ama, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat sa isa na naman pong pagkakataon na magkaroon ho ng talakayan, usapan tungkol sa batas for the things that we have learned. We thank you for the year that had just passed, Lord. We thank you, Lord, that sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pagpapala, sa kabila, O Diyos, ng iyo pong mga ibinigay at pinaranas sa amin, ay iyo pong katwiran, iyo pong faithfulness, Lord, never ceases. Lord, at sa amin pong pagpapatuloy ng programa na ito sa darating mga linggo, ikaw rin, O Diyos, ang siyang tumulong at umabay sa bawat isa sa mga tao na hindi ho namin nasagot ang kanilang katanungan, Lord. We pray even
comfort them and Yes. be the one to lead them, Yes. Lord, sa kanilang pong mga kailangan gawin at desisyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo at online via Facebook at YouTube sa Channel 185 ng Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.